Magandang araw po sa inyo, mga minamahal na lolo at lola. Kung nanonood kayo ngayon, ibig sabihin ay sineseryoso ninyo ang inyong kinabukasan at dapat lamang dahil kayo ay may karapatang malaman ang lahat. Ngayong Mayo 2026, may napakahalagang balita para sa lahat ng miyembro ng SSS at GSIS. Ang inyong pensyon na aabot sa 8,400 ay inaasahang papasok na sa inyong ATM o UMID card simula Mayo 15. Huwag kayong magpahuli sa impormasyon. Ang video na ito ay para sa inyo, ang inyong gabay, ang inyong kaibigan. Bakit mahalaga ang Mayo 15, 2026? Mga kababayan, bago pa man tayo lumayo, alamin muna natin kung bakit espesyal ang petsang ito. Ang Mayo 15, 2026 ay hindi lang basta araw ng pasahod. Ito ay bahagi ng staggered release schedule ng parehong SSS at GSIS para sa buwan ng Mayo 2026. Ang staggered ay ibig sabihin ay hindi sabay-sabay nire-release ang mga pension. Nahahati ito ayon sa huling 2 o 3 digit ng inyong SSS o GSIS number. Para sa SSS pensioners, ang schedule ng Mayo 2026 ay ganito ang takbo, Mayo 10-11. Para sa mga may pension number na nagtatapos sa 1 at 2, Mayo 30-14. Para sa mga nagtatapos sa 3 at 4 Mayo 15-16. Para sa mga nagtatapos sa 5 at 6 Mayo 19-20. Para sa mga nagtatapos sa 7 at 8 Mayo 21-22. Para sa mga nagtatapos sa 9 at 0. Para sa GSIS pensioners naman, ang kanilang pensyon ay karaniwang nire-release sa pamamagitan ng GSIS e-card o ng Land Bank, DBP at Union Bank na may katuwang na GSIS. Ang target release window para sa ikalawang linggo ng Mayo ay Mayo 14 hanggang 16. Kaya't ang Mayo 15 ay nasa gitna ng release window at ito ang pinaka-inaasahan ng ating mga lolo at lola. Bakit 8,400? Saan nanggagaling ang halagang ito? Marami sa inyo ang nagtatanong, bakit 8,400? Mas mababa ang aking regular na pensyon. Mahalaga itong ipaliwanag. Ang 8,400 na ito ay hindi isang bagong benepisyo na dumating ng walang dahilan. Ito ay ang kombinasyon ng 2 bagay. Una, ang minimum pension ng SSS para sa mga retirado ay 2,000 bawat buwan para sa mga may menos sa 10 taon ng kontribusyon at 2,400 para sa mga may 10 taon pataas. Ngunit sa ilalim ng Republic Act 1199 o ang Social Security Act of 2018, ang mga na-adjust na pensyon para sa mas matagal na miyembro ay maaaring umabot ng 4,000 hanggang 6,000 bawat buwan bilang base pension. Pangalawa, ang 8,400 na madalas na binabanggit ay kasama na ang 13th month pension o ang tinatawag na Christmas bonus na inilalabas sa ikalawang buwan ng taon. Ngunit sa ibang mga kaso, kapag may arrears o nahuling pension release mula sa nakaraang buwan, ang kombinasyon ng 2 buwan na pensyon ay maaaring umabot sa halagang ito. Para sa GSIS, ang kanilang base pension para sa mga retiradong may sapat na taon ng serbisyo ay maaaring mag-iba depende sa average monthly compensation, AMC, at years of service. Ang bagong update, ano ang nagbago ngayong 2026? Noong Enero 2026, muling nagpahayag ang SSS ng kanilang pangako na palakasin ang sistema ng pagpapalabas ng pensyon. Ayon sa pinakabagong datos, mahigit 4.2 milyong SSS pensioners ang kasalukuyang aktibong tumatanggap ng benepisyo. Habang para sa GSIS, halos 1.8 milyon ang kanilang mga pensioners. Ang pinakamalaking pagbabago ngayong 2026 ay ang mas mabilis na digital crediting sa pamamagitan ng MySSS portal at GSISE services, GSI Zone. Sa halip na pumila sa bangko, maraming senior ngayon ay maaaring suriin ang kanilang account online o sa pamamagitan ng app. Bukod dito, ang SSS ay nagsimula ng gumamit ng real-time SMS notification system. Ibig sabihin, kapag na-credit na ang inyong pensyon, makakatanggap kayo ng text message sa inyong nakarehistrong numero. Isa pang mahalagang update, ang SSS ay nagpapatuloy ng ACOP Drive o ang Annual Confirmation of Pensioners.
Isang taunang proseso kung saan kailangan ninyong kumpirmahin na kayo ay buhay at patuloy na karapat-dapat sa pensyon. Kung hindi kayo magsasagawa ng ACOP, maaaring masuspinde ang inyong pensyon. Pag-uusapan natin ito ng mas malalim sa susunod na bahagi. Si Lola Nena, SSS pensioner mula Maynila. Si Lola Nena, 68 taong gulang, ay nagretiro noong 2019 pagkatapos ng 26 taon ng kontribusyon bilang isang factory worker. Ang kanyang average monthly salary credit, AMSC, noong aktibo siya ay 12,000. Ang kanyang pensyon ay kinakalkula gamit ang tatlong formula ng SSS at pinipili ang pinakamataas. Formula 1, 300 plus 20% x AMSC plus 2% x AMSC x credited years beyond 10, where you're 300 plus 20% x P12,000 plus 2% x 12,000 x 15, where you're 300 plus 2,400 plus the rest 600, where you're 6,300. Formula 2, 40% x AMSC, where 40% x P12,000, or the 800. Formula 3, 1 is 200, minimum para sa 10 plus taon. Ang pinakamataas ay 6,300. Ito ang monthly pension ni Lola Nena. Ngayon, kung ang kanyang Abril na pension ay naantala dahil sa bank processing issues at dumating kasama ang Mayo pension, ang kanyang ATM ay maaaring mag-credit ng 6,300 x 2 years 12,600. Ngunit kung may loan deduction siya ng 12,100 bawat buwan, SSS salary loan na hindi pa bayad, ang actual na mapapasok ay 12,600, 4,200, 2 months deduction. Ray Sidwers, 8,400. Iyan ang pinagmulan ng 8,400. Hindi ito bonus, ito ay resulta ng arrears at loan deduction. Si Tatay Erning, GSIS pensioner mula Cebu. Si Tatay Erning, 72 taong gulang, ay dating government employee ng isang munisipalidad sa Cebu. Nagretiro siya noong 2018 pagkatapos ng 30 taon ng serbisyo. Ang kanyang average monthly compensation, AMC, ay 18,000. Ang GSIS pension ay kinakalkula bilang Basic Monthly Pension, BMP, Sacred 37.5% x AMC plus 2.5% x AMC x years beyond 15. Sisher 37.5% x 18,000 plus 2.5% x 18,000 x 15. Sisher 6,750 plus 6,750 or 13 values bawat buwan. Ito ay medyo mataas kumpara sa SSS dahil mas maraming taon siya ng serbisyo. Sa kasong ito, ang OTHL 400 ay hindi ang buong pensyon ni Tatay Erning. Ngunit kung may GSIS policy loan siyang 500 bawat buwan na deduction, ang kanyang net ay 13,500. 500 dan sanzerts, warns 8,400. Muli, makikita natin na ang 8,400 ay ang net amount pagkatapos ng deductions, hindi ang gross pension. Si Lolo Carding, bagong pensioner, unang buwan. Si Lolo Carding, 65 taong gulang, ay nagsimula pa lamang makatanggap ng pensyon ngayong Marso 2026 pagkatapos ng matagal na proseso. Ang kanyang SSS pensyon ay 4,200 bawat buwan. Dahil naantala ang kanyang Marso at Abril na pensyon, ang Mayo release niya ay 4,200 x 2 months, Marso plus Abril, or 5,400, kaya't ang kanyang ATM ngayong Mayo 15 ay magpapakita ng 5,400. Ito ang kanyang unang malaking credit. Huwag siyang matakot o malito. Normal ito kapag may nahuling release. Ang ACOP, huwag palampasin ito. Ang Annual Confirmation of Pensioners, ACOP, ay isang mandatory na proseso para sa lahat ng SSS pensioners. Kailangan itong gawin isang beses bawat taon, karaniwang sa buwan ng inyong kaarawan. Kung hindi ninyo gagawin ang ACOP, ang inyong pensyon ay automatikong sususpindihin kahit regular kayong tumatanggap nito. Paano gawin ang ACOP? Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch na may dalang valid ID at pension card o kaya gamitin ang My SSS portal online, mag-log in at hanapin ang ACOP online section. Ang ilang senior centers ay may mobile ACOP teams na pumupunta sa barangay. Makipag-ugnayan sa inyong barangay hall. Para sa GSIS, ang katumbas nito ay ang Annual Pensioners Information Update na maaaring gawin sa GSI Zone o sa pinakamalapit na GSIS branch. Babaladu, ang clawback at benefit offset. Ang clawback o clawback ay ang proseso kung saan binabawas ng SSS o GSIS ang pensyon dahil sa mga dating benepisyo na sobra ang nabayad. Halimbawa, kung nakatanggap kayo ng sickness benefit noong aktibo pa kayo at natuklasan ng SSS na may mali sa pagkalkula, maaari nilang i-offset ito sa inyong pensyon.
Ito ang tinatawag na benefit offset. Kung bigla kayong napansin na mas mababa ang inyong pensyon kaysa dati, huwag matakot. Pumunta agad sa SSS o GSIS branch at humingi ng statement of account para malaman kung may deduction o offset na naka-apply. Babala 3. Mga scam at pekeng text messages. Maraming manloloko ang nagpapadala ng mga text na nagsasabing ang inyong pensyon ay naka-hold. I-click ang link na ito para i-unlock. Huwag kayong maniwala. Ang SSS at GSIS ay hindi nagpapadala ng links sa pamamagitan ng SMS para sa mga sensitibong transaksyon. Kung makatanggap kayo ng ganitong mensahe, huwag i-click. Agad iulat sa SSS Hotline 1455 o GSIS Hotline 800-88-847-4747. Ang MySSS ay ang opisyal na online portal ng SSS. Ma-access ito sa sss.gov.ph o sa pamamagitan ng MySSS mobile app na mada-download sa Google Play Store o Apple App Store. Sa MySSS, maaari ninyong gawin ang mga sumusunod. Suriin ang inyong pension balance at history. Tingnan kung may loan deductions, gawin ang ACOP online, i-update ang inyong contact number at email para sa GSIS. Ang GSI Zone, GSIS Gov.ph ay may katulad na features, kasama na ang pagsubaybay ng pensyon at pag-apply ng loans. Tips para sa branch visit. Kung hindi kayo komportable sa digital tools, makakaasa kayo sa personal na pagpunta sa branch. Narito ang mga tip para makatipid ng oras at lakas. Pumunta bago mag 8 a.m. Ang karamihan ng SSS at GSIS branches ay nagbubukas ng 8 a.m. Kung nandoon na kayo bago pa man ito magbukas, maiiwasan ninyo ang mahabang pila. Gumamit ng priority lane. Bilang senior citizen, may karapatan kayong gumamit ng dedicated priority lane. Huwag mahiyang ipaalam ito sa security guard. Magdala ng kopya ng lahat ng documents, valid ID, pension card, at kahit lumang statement of account para hindi na kayo babalik kung may hingin pang dokumento. Huwag pumunta tuwing ika-1 at ika-15 ng buwan. Ito ang pinakaabalang araw sa mga branch. Kung kaya, pumunta sa ibang araw pagkatapos ng release date. Mas minamahal na lolo at lola, nais naming ipaalala sa inyo, ang pensyon na ito ay hindi regalo. Ito ay pinagbuhusan ninyo ng pawis, dugo at mga taon ng inyong buhay. Bawat kontribusyon na inyong ginawa, bawat araw na pumasok kayo sa trabaho kahit pagod, namumunga ito ngayon. Kayo ay karapat-dapat dito. Huwag hayaang may mangsamantala sa inyo. Huwag hayaang ang kakulangan ng impormasyon ang magiging hadlang sa inyong benepisyo. Iyan ang dahilan kung bakit ginawa namin ang video na ito, para sa inyo, para sa inyong kapakanan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakibahagi po ito sa inyong mga kamag-anak, mga kapitbahay at mga kaibigan, lalo na sa mga lolo at lola na hindi pa nakakaalam ng mga bagay na ito. Ang isang share ninyo ay maaaring magbago ng buhay ng isang kapwa senior. At huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para sa tuwing may bagong update tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth at lahat ng benepisyo para sa inyo. Kayo ang unang makakaalam. Mahal namin kayo. Ingat lagi hanggang sa muli.